Napalunok siya bago niya isinara ang distansya sa kanilang pagitan. Ipinaikot niya ang mga kamay niya sa braso nito at magilaw naman itong sinalubong ang kanyang halik. Their sweet kiss lasted for half a minute. Bago siya sumakay ay sinulyapan niya ang mga babaeng. Halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Gulat na gulat sa kanila ni Lucas. Then she grinned. Of course, she also knew how to put up a good show. Ano yun? Akala ko hindi fan ng PDA ang isang Althea Ramirez. Lucas asked, focusing on the road as he hit the luxury car's gas and wheel at the same time. Ngunit kahit na nakakonsentrate siya sa pagdadrive, hindi niya mapigilang isipin ang kapusukan ng dalaga na nangyari pa sa pampublikong lugar. Hindi niya matiis na hindi mapangiti. Palihim din niyang kinakagat ang ibabang labi niya. PDA? She confusedly asked. Nakangiti si Lucas na sumulyap rito. Public display of affection. Nakipaghalikan ka sa akin sa harap ng ibang tao, tapos ikaw pang nag-first move. Nakakagulat ka rin minsan eh. Hindi mo ba nagustuhan? Ha? He was temporarily shocked. Ilang sandali pa ay hindi na niya mapigilang gumisi habang napapailing ang ulo. Bakit naman niya hindi magugustuhan ang halik na yon? Labi iyon ng babaeng gusto niya. Kaya sa pribadong lugar man o kahit sa harapan ng milyon-milyong tao, magugustuhan at magugustuhan niya ang halik nito. Anyway, who gave you the permission to use one of my most valuable properties? Tanong ni Althea. Isinantabi na nito ang tungkol doon sa public display of affection. Natuwa naman si Lucas dahil nawala na yata yung ilangan sa pagitan nila. Siguro, nakatulong ng sapat iyong nangyari sa kanila noong nagdaang gabi sa loob ng kwarto nito. Labis man siyang nabitin, sobrang nagagalak naman ang kanyang puso. Because right after then, alam na niya kung saan siya lulugar sa buhay ng dalaga. Sinabi ko kasi kay Andres na kung sakaling magpapasundo ka, sabihan niya ako at ako na lang susundo sa'yo. Bakit tong kotse na to ang ginamit mo? Mabilis na tugon ng dalaga na nakapagpatahimik sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Dapat ba pumili na lamang siya doon sa mga low-key cars nito? O dapat yata yung gamit na lang ni Andres na black Benz ang kanyang ginamit? Pinagdikit niya ang kanyang mga labi saka siya pasimpleng huminga ng malalim. Nakakadala kasing gamitin yung mga sasakyan sa garage mo. Masisira ang makina nito. Mabubulok to kapag hindi pinapaandar. Sayang naman, di ba? Sinulyapan niya ito sa gilid ng kanyang mga mata. Humihiling na sana lumusot ang kanyang palusot na tama naman. Tsaka, ibinigay naman sa akin ni Andres ang susi. Kaya naisip kong baka wala namang kaso sa'yo. Dagdag pa niya. Althea owns almost a dozen of luxury and low-key cars hidden on a basement of a 5-star hotel. Na kailan lang ay nalaman niyang pagmamay-ari ng yumaong ina nito. Mula kay Andres, nalaman niyang dating manager lang ng hotel na iyon ang ina ng dalaga. Isang loyal na manager at employee. Walang tagapagmana ang may-ari niyon, kaya kay Amanda Vasquez, ina ni Althea iyon ipinagkatiwala hanggang sa mawala na ang owner. The hotel's administration was turned over to Miss Vasquez's name, as well as the other assets of the owner. At nang mamatay naman si Miss Vasquez, ay inilipat sa pangalan ng anak nito, which is Althea. Iyon ang malaking lihim ng dalaga na hindi alam ng ama nito. Then, pwede mo ba akong turuang mag-drive? Napatingin si Lucas kay Althea nang may bahagyang pagtataka. Hindi nagagalaw ang mga sasakyan dahil hindi naman ako marunong mag-drive. Kung marunong lang ako, for sure, kung saan-saan na nakarating ang mga yon. Kaya, gusto mo ba akong turuan? Medyo natulala siya ng panadalian, ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay tumango siya. Sige ba? Aniya, it's his pleasure to teach her how to drive a car. Karangalan niya yon kapag natuto ito nang dahil sa kanya. Nagpark sila ng sasakyan malapit sa apartment ng dalaga. Sa likuran lang ng gray passenger car na alam niya nga pagmamay-ari ni Jacob. Medyo nainis siya dahil alam niyang may mga istorbo na naman sa kanilang buhay. Nauna si Lucas sa pag-akyat dahil nakahanda na ang kanyang susi sa pinto ng apartment. Wala siyang bala kumatok dahil susurpresahin niya sina Jacob at Sammy sa kung anumang ginagawa ng mga ito. Ngunit pagbukas niya, siya ang nasurpresa. Halos wala nang suot na pang-itaas ang dalawa na nakaupo sa sofa. Nagulat din ang mga ito na makita siya. Isinarado agad ni Lucas ang pinto na makita na papalapit na si Althea.
Wala dyan si Darius. Baba muna tayo. Sabi niya sa tonong dismayado at may halong pagkainis. Bakit? Teka. Lucas! Ipapaikot na sana niya si Althea upang bumaba dahil ayaw niya masaksiyan ito ang kalokohang nangyayari sa loob. Ngunit bumukas ang pinto at lumabas mula roon si Sammy. Kapwa sila napatingin ni Althea sa babae, subalit umiwas din siya at napahilamos pa ng muka gamit ang kanyang palad. Naramdaman din niya ang presensya ng kanyang best friend. Wala talagang delikadesa. Mahina niyang sambit. Yang damit mo, bukas. Dinig niyang saad ni Althea. Kainis naman, sinong matinong babae ang lalabas ng bahay at taharap sa ibang tao na bukas ang ilang botones ng blouse. Napapailing si Lucas hanggang sa nagtama ang mga mata nila ni Althea. Pakisabihan sila na wag nilang gawing hotel ang bahay ko. Pahayag ng dalaga, at base sa mga salita at tono ng boses nito, alam niyang nagets na nito kung anong nakita niya sa loob at hindi nito iyon nagustuhan. After that, padabog itong bumaba. Napapisil si Lucas sa itaas ng kanyang ilong bago niya hinarap sina Jacob at Sammy na nooy natahimik dahil sa kahihiyan. Pare, ano yun? Ha? Teka, kayo ba? Naguguluhan niyang mga tanong sa kaibigan. Buti na lang ay mabilis na nakapagdamit ang mga ito. Tol, pasensya ka na. Lucas! Nadistract ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang sigaw ni Althea mula sa baba. Mabilis siyang tumana roon upang makita ang dalaga na nagpupumiglas habang hinihila ng dalawang lalaki. At isa pang lalaki ang pilit na inaagaw si Baby Darius mula kay Nelia. Napansin din niya ang pagbaba ng dalawa pang lalaki mula sa isang itim na van at tumatakbo palapit kina Althea. Hindi na siya nag-atubili pa. Mabilis siyang bumaba upang iligtas ang dalaga at ang anak nito mula sa mga estrangherong nagbabalak ng masama. Good thing, there was Jacob who played as his backup. Sanay sila sa mga basagan ng ulo at kapag tinatamaan siya ng adrenaline rush, walang makakaawat sa kanya. Mabilis niyang sinipa ang mga lalaking humihila kay Althea. Sa kanya itinulak ang babae upang makalayo sa mga ito. Lumapit naman ang huli kay Nelia upang kunin ang anak nitong umiiyak na sa awa ng Diyos ay hindi nakuha ng estrangherong lalaki dahil napigilan naman iyon ni Jacob. She hugged her son tight as she watched the two guys trying to protect them. Maya-maya pa ay tumigil ang lahat dahil sa isang utos. Tama na yan. An old man in a black suit came nang makita nito si Lucas na binubugbog ang tauhan nito. Uminit ang ulo niya na makilala ito. Binitawan niya ang hawak niyang lalaki at saka siya pumunta sa harapan ni na Althea to cover her from her dad. Get out of my way, young man. I'm here to see my daughter. Maotoridad na saad nito. Ngunit kahit gaano ka-otorisado ang itsura at tono ng boses nito, hindi matatabla ng takot si Lucas. He didn't oblige. Sa halip ay lalo niyang itinago sa kanyang likuran ang mag-ina. Althea! Pagpupumilit ng matanda. I'm here to inform you that I'm throwing a party for you and Claire tomorrow. Pupunta ka dun sa ayaw at sa gusto mo. I am. Napatigil si Lucas dahil sa tinura ng babae sa kanyang likuran. Nilingon niya ito na may pag-aalala at pagkabigla. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Saka siya nito binigyan ng magandang ngiti bago nito hinarap si Mr. Ramirez. Next time na mag-iimbita kayo, hindi niyo ko kailangan takutin. It's my birthday party. Ba't naman hindi ako pupunta, Dad? Matigas na saad ng dalaga sa kanyang ama. Sinundan ni Lucas si Althea sa loob ng kwarto. Abala ito sa pagpapatahan kay Darius nang siya ay makapasok dahil panay pa rin ang iyak ng bata simula kaninang dumating ang ama ng dalaga at mga tauhan nito. Baka gutom na rin siya. Aniya, maski siya ay nag-aalala rin sa hindi matigil-tigil na pag-iyak ni Baby Darius. Sinubukan ko na siyang painumin ng gatas pero ayaw niya. Baka natakot kanina dun sa mga lalaki. Sagot ni Althea saka ito huminga ng malalim pagkatapos ng ilang segundo. Kung sa bagay, sino nga bang bata ang hindi matatakot sa isang hindi kilalang tao na nagbabalak ng masama? Lakas kasi ng tama ng tatay mo. Uwi ka niya. Up to that moment, ramdam pa niya ang pag-init ng kanyang ulo. They were having a good day. Sana. Ngunit sinira ng papa ni Althea ang ganda ng kanilang araw. Palagay niya,
may kakaiba sa isip ang daddy ng babae. Dahil kung nasa matinong pag-iisip pa ito, hindi ito gagawa ng bagay na lalong ikakasakit ng damdamin o ikakatakot ng anak nito. Kaya tama lang siguro ang ginagawa ni Althea na nagre-rebelde. "Birthday mo ba bukas?" Tanong ni Lucas nang maalala niya ang tungkol sa birthday party. Tumango ito bilang tugon. "At birthday rin ng stepsister mo?" "Pareho kami ng date of birth, nauna lang siya ng 1 taon. Napangisi si Lucas dahil sa nalaman. "Pagkakataon nga naman oh. Siguro sa parehong mga araw din kayo ginawa. Astig naman pala ng tatay mo." Sarcastic mo niyang pahayag sabay iling. Sa isip-isip niya, marahil ay isang malaking insulto iyon sa panig ng dalaga o mas malaking insulto sa panig ni Claire. Napapangitan siya sa ganoong klase ng pamilya. Gayunpaman, hinding-hindi niya huhusgahan si Althea. Pagkakamali iyon ng tatay nito. Isang malaking pagkakamali na nadaragdagan lalo. "Pupunta ka ba talaga bukas sa party?" Pag-iiba niya ng usapan. "Depende." Maingat na ipinahiga ni Althea ang anak niya sa kama. Nagtungo ito sa aparador upang kumuha ng mga ipapalit na damit sa anak. "You don't have to." Sambit ng binata sa kamarahang umupo sa tabi ng baby. "Paano kung hindi pa nagtanda si Claire sa pagkakakulong niya? Hindi ka ba nag-aalala na? Baka mapahama ka na naman dahil sa babaeng yun?" "Thank you sa pag-aalala, Lucas. Pero hindi ako natatakot kay Claire. Lalo na kapag nakaharap si Daddy. She can't do anything against me if they're around." Pahayag nito habang pinapalitan ang mga damit ng bata. Tuluyan na nga rin nakatulog si Baby Darius ng mga oras na yon. Kaya ipinahiga na ito ni Althea sa loob ng crib. "Sasamahan kita doon kung gusto mo." Suhestyon niya. Kung may iisang taong magtatanggol kay Althea, alam niyang siya yon. Wala na siyang dahilan pa upang itago ang pag-aalala niya sa kapakanan ng dalaga. Hanggat hindi nagpapakumbaba ang stepsister nito, hindi siya mapapalagay. "Hindi ko alam kung magpapapasok sila ng taong hindi impitado." Tugon nito. She sat right next to him, enough for their shoulders to meet. Nagsimulang makaramdam si Lucas ng hindi pa dapat maramdaman noong mga sandaling iyon. "Sabihin mong inibita mo ako. Birthday mo naman yun." "Aniya, I don't think I have the right." "Althea?" "Lucas?" Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa kanyang binti, then she looked intently into his eyes. Wala siyang nagawa kundi salubungin ang hindi niya maiwasang titig nito. "I'll be fine. Pupunta ako doon dahil taon-taon tuwing birthday ko, may nakukuha akong karapatan mula kay Daddy. Nasa kasunduan nila yun ng mama ko. It's not a big amount, and I don't need it either, but it's my right. Tatanggapin ko ang pera nang hindi sila masyadong nagtataka kung saan ako kumukuha ng pinanggagastos ko." Hindi ko pa rin maiwasang "Tama na, nahalikan na kita." For a moment, nagulat at natahimik si Lucas sa itinura ng dalaga. She's becoming showy and straightforward. Natututo na yata ito makipaglapit sa kanya. But he took it as her joke, and at the same time, he planned to test her. Gusto niyang malaman kung hahalikan ba talaga siya nito. "Nag-aalala lang talaga ako sa'yo," he said once more, expecting her to kiss him. But to his dismay, tumayo ang dalaga at nakangisi itong tumingin sa kanya. "Kala mo hahalikan talaga kita, no? Huwag kang assuming." Pahayag ng dalaga habang naglalakad patungo sa pintuan. Lucas chuckled as she shook his head in disbelief. Tumayo na rin siya at sinundan ng babae, na nooy tumigil sa pagbukas ng pinto. She turned around when he's close to her. She put her arms on his shoulders, and she tiptoed so that their faces would be at the same level. Ipinaikot naman niya ang mga kamay niya sa bewang nito just before their lips met. Tuluyan na nga talaga silang nabihag ng isa't isa. Sa function hall ng Elegant Crown Hotel, isa sa mga kilalang hotel sa bansa, nagtipon-tipon ang mga taong kilala sa larangan ng negosyo at politiko. Ilang sandali ring pinagmasdan ni Althea ang loob ng function hall mula sa kinauupuan niyang sasakyan na minamaneho ni Lucas. Pakiramdam niya, isa siyang outsider na papasok roon. Pakiramdam niya hindi siya welcome. Isang parte ng isip niya ang kumukumbinsi sa kanyang wag nang tumuloy, at isang parte naman niyon ang humihila sa kanya upang bumaba na at pumasok. She was having second thoughts that moment.
until Lucas held her hand. Nilingon niya ito. Tawagan mo agad ako kung magkaproblema ka ha? Anito sa malumani na boses. Kapag kuwan ay ngumiti ito sa kanya na sinasabi ng ngiti at mga mata nito na kahit anong mangyari, handa itong protektahan siya. She smiled at him, maski mga mata niya ay ngumiti rin. Tatawagan kita kapag magpapasundo na ako. She beamed, assuring him that nothing bad will happen. Lucas leaned close to her at hinalikan ng kanyang pisngi. Wag na wag kang ngingiti dun sa loob. Saad nito na makalayo na ang mukha nito sa kanya. She frowned. Bakit naman? Naguguluhan niyang tanong. Ano naman kung umiti siya? Hindi ba nito alam na isa sa mga pinaka-epektibong paghihigante ay ang pagpapakita ng kasiyahan? Baka kasi mahulog silang lahat sa kagandahan mo. Nag-init ang kanyang pisngi. Maya-maya pa ay umiral ang pagiging pasaway niya at nginitian ulit niya ito. Let them. Kaswal niyang saad. At least, they're not the reason why I smile. After she said that, tumingin ito sa kanya kaya nakita niya ang pagpipigil nito ng ngiti. He's the reason why she smiles and he obviously notices it. Nakita na nito halos lahat sa kanya kaya wala nang dahilan upang pigilan niya ang damdamin para rito. Kinikilig siya. Masaya siya. In love siya. Oo, lahat ng yon ay dahil kay Lucas. Tatawagan na lang kita. Sabi niya bago pa man siya makalimot. Bumaba siya sa asul na sports car at maingat na naglakad patungong entrance ng function hall. Hindi kasi siya masyadong sanay sa paggamit ng high heels. Just before she could reach the receptionist, sinalubong siya ni Claire kasama ang mga babaeng nakabunggo niya sa coffee shop noong nagdaang araw. Nice dress. Where you rent that? Sarkastikong komplimento ng kanyang stepsister. Dahil nasa harap niya ang mga tao, napatigil siya sa paglakad. Why are you here? Di ba dapat nag-aalaga ka ng anak mo ngayon? Claire asked in her usual tone. Kadarating lang niya ngunit makikipag-argumento na yata agad siya sa kanyang kapatid. Napasinghal siya. I have a babysitter. Ikaw ang dapat tinatanong. Aniya, tumaas ang isang kilay nito. Why are you here? Di ba dapat nasa kulungan ka pa? She asked with an insulting smile. Hindi pa kasi dapat ito nakalabas mula sa kulungan kung hindi lang ito piniyansahan ng kanilang ama. Claire is still lucky. And this dress. Hinaplos niya ang suot niyang beige dress mula bewang pababa nang may pagmamalaki. My fiancé bought this for me. She lied dahil siya ang bumili ng suot niya sa isang kilalang designer's brand. Muli ay ngumiti siya na mapang-insulto before she excused herself from the woman who were lost for words. Paano ilalaban ni Althea si Lucas sa kanyang daddy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!